Mga kababayan, sa video pong ito, ibabahagi ko po ulit sa inyo ang mga nagagawa ng ating gobyerno para nang sa ganun ay matabunan po at talagang matakpan yung ginagawang paninira ng ibang grupo dyan at yung pagiging nega ng ibang alam nyo na, kilala nyo na po sila. So, mabilis lang po itong video na ito. Sana po itapusin nyo. Ibabahagi ko po sa inyo ang mga good news. Pero bago yan, gusto ko po sa inyo ibahagi yung napansin ko. Ang bilis po yata ng karma sa mga DDS. Dahil kamakailan, nakita ko po ito, nag-viral na post ng isang netizen na nagngangalang Jason sa. Sabi po sa post niya, 20 million cash sa makakapagdala ng buhay sa KOJC Davao sa nag-donate ng 10 million pesos bounty kay Secretary Abalos para sa ulo ni Pastor AC Quiboloy. Ayan. Pagkatapos po ng balitang yan, ang sumunod po na nabalitaan natin ay ito. Just in, the Court of Appeals has ordered the freezing of bank accounts and assets of fugitive religious leader Apollo Quiboloy, the Kingdom of Jesus Christ, and Sunshine Media Network. So, na-freeze po yung asset ni Quiboloy, ng KOJC at ng SMNI. So, pagkatapos ng post ni Sonsa na may offer sila na 20 million para makapagdala ng buhay daw dun sa nag-donate ng 10 million kay Secretary Abalos, bigla naman po natin nabalitaan na na-freeze ang assets, assets ni Quiboloy, ng KOJC at ng SMNI. So, medyo talaga pong para sa akin, parang foul yun, yung naging post ni Jason Sa. Kasi parang dinedefy mo ang otoridad natin, dinedefy mo ang gobyerno. Parang nilalabanan mo ang gobyerno na yung gobyerno nag-offer ng ganitong halaga para malaman kung nasaan po si Quiboloy. Kasi nga po, meron siyang kailangang ipaliwanag sa batas. Meron siyang kailangang panagutan. Kailangan niya magpasailalim sa batas at sumunod po sa proseso ng batas. Kaso, hindi siya makita. Kaya po, napilitan ng mag-offer ang ating gobyerno para makakuha ng impormasyon. Tapos, makikita natin na ganito sila Jason sa mag-offer ng 20 million. So, anong ibig sabihin yan? Parang, dinedefy mo, nilalabanan mo yung otoridad, At sa tingin ko, yung ganyang mga uri ng post or panawagan ay maglalagay sa alanganin sa mga taong tumutulong sa gobyerno. So, para sa akin, mali yung ginawa nila Jason Sa. At kaya naman po, ayan, after po ng ganyang post, nabalitaan natin na na-freeze ang asset po ng SMNI, ni Quiboloy at ng KOJC. Bukod dyan mga kababayan, meron pa pong isa na nabalitaan tayo. Ito po si Agent Morales po ay nahatulan po ng guilty. Nagkaroon po siya ng conviction. Sabi dito, Jonathan Morales, ex-agent in Pedayalix, found guilty of perjury. Ayan po. So, malaking dagok na naman po yan sa camp ng mga DDS. Dahil si Agent Morales po ang isa sa mga sinasabi nilang witness. Ang pagkakaunawa ko pag sinabing perjury, ikaw ay kapag nagkaroon ka ng conviction, sabi dyan, guilty. So, napatunayan na ikaw ay nagsinungaling under oath. Basahin nyo lamang po yung balita. Pero yan po ay bad news sa kampo po ng mga DDS. So, ayan po yung nangyayari ngayon sa kanila. Anyway, kalimutan na po natin yan. Bahala na po sila dyan. Mag-focus naman po tayo sa mga good news na ginagawa ng gobyerno. Ito po ngayon, papakita ko sa inyo yung mga bagong equipment na binibigay po ng ating government sa ating mga magsasaka. Kasi kailangan po talaga na pagtuunan ng pansin ng ating agriculture, ang ating mga magsasaka. Dahil kapag tayo nagkaroon ng food security, papababa na po natin ang presyo ng ating mga pangunahing bilihin. Lalo-lalo na po ang bigas. Makikita nyo naman po dyan, ayan po, kayo na lamang po ang magbasa, post po ito ng page ng Pangulong Bongbong Marcos. Sabi dyan, more than simply providing new machinery, this ensures that our farmers are equipped to face challenges brought about by climate change. Ayan. And then, eto pa mga kababayan, with the support of our friends from Korea, the first stage of the Integrated Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation Project enhances the discharge capacity of key rivers. This features state-of-the-art flood control. Ito po yung hinahanap ng mga DDS. Flood control structures designed to mitigate flood damage and significantly reduce flood levels and durations. Ayan mga kababayan. And ito po yung mga bagong gamit ng ating kapulisan. Sabi ng Pangulo, I salute all our officers and personnel in the Philippine National Police for conducting its operations humanely, makatao, truthfully, makatotohanan, and bloodlessly. Hindi madugo, hindi EGK ng EGK. Sabi diyan, and as bloodlessly as possible. Mabuhay ang ating kapulisan.
sa mga bagong kagamitan para sa ating mga kapulisan. We have to commend this government and kudos dahil alam nyo may pagpapahalaga po sa buhay ng mga tao. Kasi kapag tegi lang ng tegi, may madadamay po talaga ng inosente. Alam naman po natin, nung nakarang administrasyon, maraming mistaken identities, maraming inosente na nadamay, maraming tinanuman ng ebidensya, tinukahang pero napatunayan po sa korte na inosente, at yung mga pulis pong nag-resign dahil hindi po nila masikmura ang tanim ebidensya. At ganun din, may mga pulis po na nadamay sa hanin ng kapulisan natin ay marami rin pong nagbuwis ng buhay. Kasi nga po, ibang-iba, yung kanilang paraan. Mas gusto ko yung paraan ngayon dahil para sa akin organized at talagang kinukonsider po ang karapatang pantao. Dahil paano ka magiging concern sa human life, kung wala kang concern sa karapatang pantao. Dapat pareho 'yan. Concern ka sa human rights at sa human lives, So, mas maganda ngayon dahil yung mga pulis natin hindi rin basta-basta nagbubuwis ng buhay para lamang merong madali, maitumba na alam niyo na sa kanilang mga operasyon. Yung mga naisisiwalat nga sa hearing sa Congress, may mga pagkakaunawa ko, correct me if I'm wrong, meron daw silang natatanggap na parang pabuya kada makakatumba sila ng sinasabing addict or pusher pero hindi naman napatunayan sa korte. Yan po yung mahirap So, mas okay po para sa akin ngayon. Ngayon naman, ibabahagi ko rin po sa inyo ang ambag ni Atty. Leni Robredo at ng mga kakamping sa ating pong government, sa ating pong bansa. Ito po, iba't iba pong volunteers galing sa iba't ibang bansa. Galing sila sa Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, DPR, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, and Vietnam. They arrived here in the Philippines and they will be volunteering in different Bayan Ko Teacher Ko sites as part of our mutual cooperation with the Association of Southeast Asian Nations Foundation and Maybank Foundation. Para po ito sa ikabubuti ng pagkatuto ng ating mga kabataan. Yung pong Bayan Ko Teacher Ko ay programa po ng Angat Buhay at ang kanilang partners, and in-invite po nila ang mga volunteers mula sa mga bansang nabanggit ko. Ayan po ang tulong ng Angat Buhay nila Atty. Leni Robredo at ng mga kakamping para po sa DepEd, sa ating gobyerno para maiangat ang kalidad ng edukasyon sa ating bansa. Bukod dyan, ito po yung report nila, yung kanilang naitulong, nung panahon ng Bagyong Karina. 65,624 families and individuals ang nabigyan ng relief goods, hygiene kits, medicines, hot meals sa kanilang relief efforts. 732 registered patients ang nag-avail ng online free medical check-up sa Bayanihan e-Consulta. At 306 patients naman po ang nabigyan ng Angat Buhay ng tulong sa tinatawag nilang on-site free medical check-up, yung kanilang medical mission. At 1,137 volunteers po ang na-mobilize from 20 activated Angat Bayanihan Volunteer Network Organizations. And meron pong 6,071,397 ang total amount na na-raise ng volunteer groups and value of in-kind donations ang naipamahagi po sa ating mga kababayan na naapektuhan po ng Bagyong Karina. At meron pong 13,937,194 pesos na total amount ang na-raise na value of in-kind donations through Tanging Yaman Foundation. Ito naman po yung partner ng Angat Buhay. Lahat po yan ay naipamahagi at naibigay na tulong sa ating mga kababayang naapektuhan ng bagyo. So, mga kababayan, ayan po yung ginagawa po ng ating gobyerno ng Angat Buhay Foundation nila Atty. Leni, katuwang ang kanilang mga partners at ng ating mga kakamping volunteers. Imagine, pati mga taga-ibang bansa po ay na-invite nila para sa Bayan Ko Teacher Ko, para po matulungan ng ating mga teachers dito na iangat ang kalidad ng edukasyon ng ating mga kabataan. Mukhang yung pangarap ko po mga kababayan ng isang bansa, isang Pilipinas na ang mga Pilipino po ay nagtutulungan para sa ikauunlad ng bansa natin ay unti-unti na pong nangyayari. Ganito po dapat tayo para po tayo sumulong na at umunlad bilang isang bansa, Pero syempre, may mga grupo pa rin dyan na negative, Hindi po maiiwasan pero hayaan na lang natin sila. Ang lagi kong sinasabi, ang importante mas marami tayo. Medyo off nga po at na-turn off po talaga ako lalo kay VP Sara dahil kamakailan ay naglabas po siya ng mensahe na puro complain sa iba't ibang bahagi or ahensya ng ating gobyerno. Siguro nabasa nyo na yun. Nakaka-turn off kasi after niyang manggaling sa ibang bansa sa tinatawag nilang bakasyon,
eto naman siya, no, pagbalik niya ay complain naman po ang ating maririnig sa kanya. Nagko-complain siya at marami siyang sinasabi, no, patungkol sa government na kinabibilangan niya. Kaya po nakaka-turn off talaga. Dahil parte siya ng government na binabatikos niya. Ano po, marami pong na-turn off sa pahayag na yon ni VP Sara. Sa tingin ko hindi yun nakatulong sa kanya, sa kanya pong imahe. Ano po, lalo na ngayon na sunod-sunod po yung mga nagiging issues na involving their camp, no? So, yun lamang ang gusto kong ibahagi sa inyo mga kababayan. Magtuloy-tuloy po tayo, no, sa pagtulong sa ating bansa. Yung simpleng bagay na itinutulong natin sa kapwa Pilipino natin. Ayan po, kapag ginawa natin yan pare-pareho, collectively, magiging malaki po ang impact niyan positively sa ating bansa, sa ating kapwa Pilipino. At sana mas mag-focus tayo ay sa positive, sa magagandang balita at sa mga bagay na nakakatulong sa bansa po natin. Ano po? At umiwas na po tayo sa mga nagpapanggap dyan na makabayan, makabansa, pero ang sinusulong po ay interest po ng China. No, interest nila, pansariling interes at interest po ng China. Matuto na po tayo. Maraming pong salamat sa panonood mga kababayan. Sana po i-like nyo ang video natin. Makapag-comment kayo at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.